Great day, class. So this is a continuation of our lesson. So basically, last meeting, we've talked about the some part of the historical revolution of the corrections administrations, and we were able to have at least an worldview perspective when it comes to its evolution. No, so basically, somehow we could compare and contrast the setup or the setting or the mode of correction administration or correction treatment during the early time or during the primitive time up to the present in our modern days. So this is a continuation of our discussion. So basically this class is available at your PhilX. Makikita ninyo siya sa inyong mga PhilX. So allow me to share my screen. Okay. Okay. So ito class, nasa PhilX na lang to ha. Nakaset na dito yung mga asynchronous lessons that is available for your reference, at the same time that is available for you to have handouts for your study. So again, as a continuation, we will going to talk about the basic terminologies in correctional administration. So let me have my tool. Okay. So first and foremost, what is penology? No, we will going to discuss what is this world and how and its significance, no, as far as this subject is concerned. So when we talk about penology class, do not forget it is the study of punishment, of crime, of criminals, of criminal offenders. It includes the study of control and prevention of crime through the punishment of criminal offenders. So ang pinakagulo dito class, pag sinabing penology, ay yung word na punishment, study of punishment, no? Punishment of criminal offenders. So pag penology is the study of punishment because this came from the Latin term which means poena. Latin term poena which means pain or suffering. O, di ba? Pag punishment from the word poena which means pain or suffering. Then penology, no? Yung nga, kasi nga, logy, biology, sociology, criminology, it is as a science. It is a science that study about pain and suffering. Kaya nga sinabi pag penology is the study of punishment towards the criminal offenders. So, di ba, klaro? How about penal management? Oh, penal management. So, alam na natin yung penal kanyan, di ba? Yung penology about study of punishment, pain, and suffering. So, penal management naman refers to the manner or practice of managing or controlling places of confinement such as jails and prison. So, kumbaga, pag sinabing penal management, ito naman ang in charge, no? Sa pagmamanage ng mga kulungan, in short. Kasi nga, 'di ba, sa loob ng kulungan ay merong pain and suffering as a form of punishment, kagaya ng penology kanina. So ngayong penal management, minamanage 'yon. Minamanage niya yung buong kulungan when it comes to inflicting the punishment towards the offenders. So again, class, pag penal management, focus siya sa managing, pagmamanage ng mga kulungan. Now, how about what is correction? Paano siya nagkaiba at saka ng penal management? So basically, alam na natin to, no? Sa CLJ, sa Criminal Justice System, correction is a branch of criminal justice system that is concerned with the custody, supervision, and rehabilitations of criminal offenders. Yan. So kumbaga, alam na natin to, no? Yung sa CLJ bago sa police pillar, then prosecution pillar,
Then court pillar, no? Pag tinmaan guilty beyond reasonable doubt ni judge, automatic papupunta na siya na dito sa correction. At ang purpose ng correction, pagkukustudiya, pagbabantay, pagpaalaga, pagsusupervise, at pagre-rehab ng criminal offenders, ng mga offenders. So kumbaga, ang pinagkaiba nila dito, ito, yung penal management, yung pagmamanage ng facility, no? Ng facility, yung mismong kulungan or correction or yung prisons. Dito sa correction, ang focus nito yung tao, yung offender. Pagkukustudya ng offender, pagsusupervise, pag-rehab, pagkukorek ng offenders. So again class, ito yung facility, ito naman yung tao mismo. Next. So ano naman yung correctional administration? Diba? So the study and practice of system management of jail or prisons and other institutions concerned with the custody, treatment, and rehabilitations of criminal offenders. So kumbaga mas broader, no? Kumbaga dito mas broader. Pag sinabing correction administration class, concern na niya, hawak niya na both facility, yung prison facility or jail facility, pati mga offender. Pagsusupervise ng mga offender. Yan. So kasi practice ng sistema ng management sa jail. Papaano patakbuhin to administer is to run, no? Or to manage. To administer is to manage. So papaano yung practice ng sistema ng pagmamanage ng kulungan, at the same time concerned din siya sa pagtitreat ng mga nakakulong. So kumbaga mix na siya. Mix na siya ng correction at mix na siya ng penal management. Kaya correction administration. Yan, mas broader context lang siya. Next. So since magne-next ako, kailangan ko munang lumabas dito para ma-click ko yung next. Yan. So let's proceed with the historical perspective as additional. Ayan. Historical perspective, no? So ito, kaya mo namang basahin to, pero at least pahapyaw lang, no? Pahapyaw lang. So sinasabi dito, yung corrections daw is riddled, no? Umiikot, no? The best institution, the best intentions and worst of abuses. May mga magandang intention para i-correct, baguhin. Meron din naman mga worst na pang-aabuso para i-correct, no? Para i-treat yung mga taong nakagawa ng paglabag sa batas. Yan yung history, no? May mga best practices, best modification, reformation, no? May mga ganon. May mga ganong movement na baguhin yung mga iba't ibang punishment. Meron din namang mga masalimuot na history ng corrections. So sa kagaya ng yung mga pasilidad, no? Kagaya ng mga galley, slavery, transportation, jails and prisons, lahat ng to mamaya mapag-uusapan natin to. So ngayon, isa sa mga history nito, no? Way back 30th century, sikat to class ha, huwag ninyong kalimutan. Again, sa correction during board exam, kung anong itinuro, yun na yun. Kasi more on history. Ang problema lang, madaming dapat aralin. Pero kung ano yung history ng correction, evolution, development perspective, lahat ng yun, wala nang iba. Yun na lang din ang papalabasin. Yun nga lang, dapat marami tayong i-memorize. Kasi nga ang haba lalo na ang history, no? So 30th century, no, during this time sikat yung tinatawag na securing sanctuary in the 30th century. O di kaya securing sanctuary. Ito. Ano bang nangyayari dito? Way back that time class, pag nakagawa ka ng kasalanan, nagnakaw ka, o sometimes nag-commit ka ng mga medyo heinous crime, ang gagawin mo lang ay pupunta ka sa simbahan, no? Pupunta ka sa simbahan, mag-stay ka sa kumbento na sa loob ng 40 days. Kumbaga, mag-repent ka doon, mag-serve ka doon sa simbahan na yon. Then after that, pwede ka nang
'pag ikaw ay, lalaya na doon, kumbaga kung ikaw ay aalis na doon sa kumbento 'no, ikaw ay hindi na kailangang parusahan. Kumbaga pinagbayaran mo na 'yon. 'Yun ang sinasabi diyaan. 'Yan yung sikat. Yung iba naman ang ginagawa nila 'pag nandun na sila sa simbahan 'no, puwede silang mag-continue kung saan ba sila, kung ipagpapatuloy ba nila yung pagiging yung mga priest nila 'no, or yung devotion nila towards God 'no, para yun na maging eye opener sa kanila. But ang point dito class 'no, during this time, 30th century, may ganitong sistema. Pupunta ka sa simbahan at magpapakupkup ka doon sa loob ng 40 days, then kumbaga hindi ka na ipapunish. Sabi dito, no, is compelled to leave the said place following a road or path to assign to him. So kinakailangan umalis na siya doon sa simbahan or kumbento na yon. At the same time, meron siyang road or path na assign kung saan siya i-assign na particular na simbahan, ganon. Ngayon, yan. So likewise dito, if any thief, no, thief or homicide of other guilty persons flee from fear to death of to this church, let him not be harmed. So hindi na siya kahit anong ginagawa ng kasalanan, no? Um, let him not be charged. Wala na, hindi na siya pwedeng saktan. Nakalaya na siya kasi nga andun, nag-ano na siya, nagpapari na siya for lack of better term, no? Yan. Yan yung uso daan during 30th century. Next, eto, nakikita no? Yan, exiling criminals. Ibig sabihin, pagtatapon, pagbabiyahe, no? Exiling, pagtatapon, pagbabiyahe, pag-remove ng mga criminals, no? Yan. Yan, binabiyahe sila, mga criminal yan. Inilalayo sila sa community. Kasi, yan, transportation or exiling criminals in England, sa England naman was authorized. At the end of the 60th century, Russia and other European countries followed this system. It partially relieved the overcrowding of prison. Yan, kasi nga punong-puno na yung mga kulungan nila. Ang gagawin nila, yung mga preso nila, ibabiyahe na nila doon sa isang lugar kung saan napakalayo. At isa sa mga implication neto, ang purpose neto is that yung mga criminal na to, ilalayo sila sa kanilang mga loved ones, mahal sa buhay. And at this, syempre, pag malayo ka sa mahal mo sa buhay, that is a form of punishment. Stress ka, di ba? Emotional stress ka. Yan, kaya punishment pa rin 'yon kasi wala kang peace of mind. So 'yan ang pinaka-purpose diyan. So next, tingnan natin para mabilis tayo. Basahin niyo lang 'to class. This is just a guide, explanation para at least ano, baka meron kayong hindi naintindihan diyan sa PhilX, at least eto meron kayong guide. Ito naman next. Transportation used to exile. 'Di ba sabi natin kanina ibinabiyahe yung mga kriminal, no? Itinatapon, inilalayo sa community. So ngayon papaano yung transportation nila na ginagamit, no? Ginagamit sa exile. So unang-una class 'yan. Mayroong tinatawag na galleys. Tandaan nyo to class, galleys. Pag sinabing galleys class, it is a long, low, narrow, single deck. Isang barko propelled by sails usually rowed by criminals. So yan. Ang nagpapatakbo diyan yung mga kriminal. Sila yung nagbubugsay, sila yung nagsasagwan ng barko na yan, na napakalaking barko, na napakahabang barko. Nakikita natin sa mga movie, di ba, class? Na, wait lang, parang isang mahabang barko, ganyan, tapos kabilaan, isang deck lang yan. Ang mga nakaupo dito, mga prisoner. Yan, tapos nakatali, nakakadena ang kanilang mga paa. Di ba? Yan. Tapos, sila yung nagsasagwan dyan. So, yan na yan. Ang tawag dito, class, galis. Isa yan sa pamamaraan na tinatransport ang criminal. Next, hooks. No, hooks, parang si Incredible Hooks, no? It is decrepit transport, former warship.
Former warship, dating sasakyang pangdirigma o di kaya dating barkong pandirigma. Yan, ginagamit yan. Ngayon, ito ay ginagamit para sa mga taong nakakulong. Kumbaga, kulungan yan, isang barkong malaki na puro mga preso sa loob. Ito ay sikat noong 80th to 90th century. Ang mga preso ay nasa loob ng abandoned warship, no? Converted into prison. Di ba? Ayan, converted into prison. Kaya ang tawag diyan, pag tinanong, baka sa board exam ninyo, no? The floating hell, also known as the floating hell, hooks ang isasagot nyo. Kasi nga abandoned warship na ginawang kulungan at doon sa pinaka laot, no, mga preso sa loob ng barko. Ang tawag doon is hook. Next, during the 17th century to late century, death penalty. So dito daw sumikat, naging trending class. Naging trending ang death penalty noong 17th to 80th century. Huwag ninyong kalimutan 'yan. In terms of correction, in terms of punishment, no? Kagaya ito, yung kasi ang pinag-uusapan natin. So death penalty is one of the most controversial issues in the world. The fairness of its application is debated in classrooms, political arenas, and in all other media. The capital punishment is certainly one of the most hotly contested criminal justice issues that receiving significant media attention. So, totoo naman yun, di ba? Yung pagpapatay bilang form of punishment is debatable talaga yan. Merong mga iba aayaw. Up to this present time. So, ngayong time, medyo wala na. Yung pinaka-corporal punishment sa mga heinous crime, corporal means capital, na? Sa mga heinous crime is life imprisonment. But still, meron pa rin ibang bansa ngayon, kagaya ng Middle East, is meron silang death penalty, no? Sa mga nakapaglabag sa mga mabibigat na bansa, mabibigat na parusa. So ngayon, sumikat talaga yung death penalty na recognize, no, as a form of punishment nung 17th or 10th century. Ngayon, paano yung death penalty? No? Ano-ano yung mga papaano isinasagawa yung death penalty? So yun yung pag-uusapan natin dito. Ang hirap pa ba? Di kasi siya nagne-next. Okay pala. Yan, methods. Tingnan natin. Ba't ba ang kulit na ito? Yan, methods. Pamamaraan class. No? Pamamaraan ng pag-inflict, pag-execute ng death penalty. So meron tayo sa Pilipinas diyan. Hindi tayo pahuhuli. Meron tayong history ng death penalty. So ano-ano ba 'yun? Let's talk about it. First and foremost class, garrote. Pinakasikat na garrote noong 1872 na ginawa ng mga Espanyol mananakop. So ang sikat dito class, yung tatlong paring martir, no? Sina Gomez, paring Gomez, Burgos at si Zamora. Yung Gomburza, yan ang pinaka-best example na in-execute ng death penalty na ang tawag ay garrote na mga Espanyol na mananakop during the Spanish colonization. So ngayon naman, oh, another form of death penalty na nangyari sa history ng Pilipinas is musketry. Yung musketry na to, walang iba, ito yung the best, very good example, yung ginawa kay Dr. Jose Rizal. Nung siya ay piniring squad. Musketry yan, piniring squad ang tawag dyan, na kung saan ang ang i-execute na tao ay nakatalikod, tapos siya ay babarilin. Kagaya ni Rizal, binaril sa Bagong Bayan, no? Si Dr. Jose Rizal, binaril ng mga Espanyol. Kasi nga daw, siya ay magko-commit ng rebellion against sa Espanyol. Yan ang pinakapunto na, against sa government ng Espanyol. So siya ay minasketry o di kaya firing squad na nakatalikod. Wag niyong kalimutan class ha. Then beheading. So sikat 'yan, meron din tayo diyan. Beheading, pupugutan ng ulo, no? Kagaya ng ginagawa sa mga guerrilla. Ang guerrilla class, ito ay ang ating mga ninuno that time.
sinaunang panahon, mga lolo't lola natin na kung saan sila ay nakikipaglaban sa mga dayuhan at mananakop na Espanyol during World War I. Yung Japanese Kempeitai, ito ay Japanese soldiers, mga pulis ng Hapon na gusto ring sakupin yung ating bansa. Natili din sa ating bansa during World War I. Ngayon, ang lumalaban sa kanila ang ating mga guerrillas. No? Ang nangyari dito, pag mahuli yung ating mga ninuno ng mga Espanyol, sila ay pupugutan ng ulo gamit ang samurai. Yan. Pupugutan ng ulo gamit ang samurai. So beheading, no? Pagpugot ng ulo gamit ng samurai, sikat yan. Nangyari na yan sa history ng Pilipinas sa pag-execute ng death penalty. So another class is hanging. So yan, pagbibitay. So famous dito sa Pilipinas yung si Malaysian Yama, kung saan siya ay namatay, in-execute sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbitay. Siya ay binitay noong 30th Footsteps Platform in 1946. Yan. So another class na sikat din sa Pilipinas na history ng pag-execute ng death penalty ay Silla Electrica. Electric chair, di ba? Alam na natin to. Kagaya ni Leo Echegaray. Tama ba si Echegaray ba? Tama, Silla Electrica, si Leo Echegaray. So ngayon, isa sa mga famous na nangyari class sa Electrica, Silla Electrica, yung nangyari sa Muntinlupa riot, no? Muntinlupa Electric Chair has claimed more than 70 lives convicted of offenses since its installation. So naka-execute siya ng 70 na taong mga prisoners, no? Sa loob ng 4 na dekada. Isa sa mga sikat dito class, yung idol ninyo, si Baby Ama, no? Si Marshall Baby Ama, isa siya sa mga nasilya elektrika doon sa Muntinlupa kasi isa siya sa nag-create, nag-instigate, no? Instigador sa pagkakaroon ng riot sa loob ng Muntinlupa. So dahil sa ginawa niya, merong mga preso na namatay, no? At isa doon ay napugutan ng ulo. Si Leo ay si Baby Ama ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Yan, ha? Huwag ninyong kalimutan yan, class. Sikat yan, si Baby Ama. Next, lethal injection. Oh, ito, sikat-sikat din to sa atin. Meron din tayo niyan, class. Yung lethal injection, while the 1987 Constitution abolished death penalty, however, Congress in 1996 passed RA 7659. RA, pag tinanong ano yung RA 7659, yan yung inflicting death penalty by means of lethal injection, as amended by RA 8177 that imposes death penalty for heinous crime, no? Sa mga mabibigat na kaso. Yung pag pumatay ka, ganon, ha? So eto class, meron pa rin tayo hanggang ngayon, yung lethal injection. Kaso nga lang, suspended, no? Suspended siya. Andyan siya, meron tayong death penalty, suspended lang sa pamamagitan ng lethal injection. Kumbaga ito, para kang nagpabakuna lang, babaksinan ka lang. Tapos ayun, mamamatay ka na kaagad. Pero hindi siya masyadong painful. Di tulad ng bibitayin, kakatayin, no? Medyo ano yon. Although same ang purpose, papatayin ka. Pero eto, i-injectionan ka lang. Tapos ayun, magsisiege na yung muscle mo, no? Di ka na makakahinga, mapaparalyze na yung muscle mo. Tapos yun, tepok ka na. Meron pero suspended. Tandaan to class, tandaan. Anong oras na? So I think class, dito na muna tayo mag-e-end kasi meron pang, 'di ba, plus yung reporting time na dalawa, at least dalawa. So, kulang tayo sa oras. That's also the primary purpose of that giving you reportings, no, pertaining to the early prisons, because class, that should be, kagaya ng sinabi ko in the first lesson, but because of unanticipated event, no, yung mga activities natin, so na-move siya. So dapat tapos na yan yung early prisons. But for the purpose of magkaroon din kayo ng participation, because 20% of your grading system will be coming from participation. So yung grouping na natin, yun na mismo, doon ko nakukunin yung 20%. Kapag nag-report kayo,
matik yun, 20% yun. Meron akong makikita na reference or sources na bibigyan ko ng 20%. Kaya 'di ba nag-groupings na tayo. Para at least matrain din kayo magsalita. Tanggalin ko muna 'to. So, I will now entertain any questions, query, clarification, no? Pertaining sa mga reporting at the same time, baka meron kayong ibang concern. So that would be all. Thank you very much. And ipopost ko yung video na to sa ating PhilX. Thank you, class, and good morning.